it's me JM and welcome to my YouTube channel. And for today's video, gagawa lang tayo ng panibagong hotel room tour. At nandito tayo ngayon sa Hong Kong. At nakastay tayo sa M1 Hotel dito sa may Yau Ma Tei. At isa to sa mga budgeted hotel dito sa Hong Kong. Kaya huwag na natin patagalin pa. Tara, samahan niyo ako. Alright guys, so pagpasok natin sa ating hotel room, meron tayong 2 single bed dito. Alright. And then meron din tayong mga lalagyanan ng mga luggage dito. Actually, pwede rin natin gawin itong extra bed. And meron din tayong TV dito. And meron din sa electric kettle. Malit na yung room pero malinis naman. And by the way guys, in-upgrade yata yung ating hotel room. Maganda yung room na napunta sa atin. Okay? So ito naman yung kanilang toilet. So meron tayong dental kit dito. Meron tayong razor set. Okay? So meron din tayong mirror dito. And nag-provide din sila ng mga bath towel, hand towel. Okay? And ito yung kanilang toilet. Of course, dito sa Hong Kong walang bidet. Ito naman yung kanilang shower. By the way guys, pinubook lang natin to sa Klook for only 3,048 pesos. Pero kapag check natin sa other day, nasa 2,800 pesos lang siya. And kapag weekends, Friday, Saturday, Sunday, nagdo-double yung hotel rates nila. Dahil yung mga hotel dito sa Hong Kong kapag weekends ay tumataas yung hotel room rates. A few moments later. Alright guys, so meron pala silang 500 Hong Kong dollars na incidental deposit and refundable naman upon checkout. And napapansin nyo guys, yung kanilang hallway, maliit lang. Anyway guys, yung Mokpok or Ladies Market ay 700 meters away lang and 10 minutes by walk. Okay? Alright guys, so matinding lakaran talaga kapag pupunta kayo ng Hong Kong. Good thing, yung pagpunta natin ngayon ay winter, kaya kahit sobrang layo ng nilalakaran natin, hindi masyado nakakapagod dahil sobrang lamig. Alright guys, so last night, sobrang nagulat ako kasi hindi ko expect na makakaslubong natin. Actually, nagdalawang isip na talaga ako kung siya ba talaga yon, dahil baka kampalan ng mga Chinese dito sa Hong Kong. Pero ni-check ko yung IG account niya. Actually, hindi niya official IG account yon, parang fan account lang. Pero dito sa story niya, nasa Hong Kong Disneyland. Kaya nung nakasalubong ko talaga mismo, tinawag ko na Justin. Nung una di pa siya lumilingon, and then pangalawa, nag-hello na siya. Kaya nag-request ako kung pwede ba magpa-selfie. Okay? Yung Justin na tinutukoy ko ay yung sa SB19. Okay? So alam naman natin, sa Pilipinas, hindi sila makakagala dahil siguradong pagkakaguluhan. Pero dito sa Hong Kong, parang normal na tao lang siyang gumagala kasama ang kanyang mom. Okay? Alright guys, so papakita ko sa inyo yung picture namin dalawa nung nagpa-selfie ako sa kanya. Alright guys, so after ko mag-request ng selfie, ang nasabi ko na lang na nice, nakakagala ka dito. And then sabi niya, oo nga eh. Tapos after nun, sinabi ko na lang sorry dahil nga in-approach ko siya at private moment nga niya yung kanina together with this mom. Pero buti na lang, sobrang bait niya. And kaya naman ako naglakas ng loob para magpa-picture sa kanya kasi wala talagang nakakakilala sa kanya kanina dahil walang mga Pilipino. Sobrang saya lang dahil kapagbigyan tayo na makapagpa-selfie sa kanya at syempre chance na talaga yun. Okay? Dahil kahit magpa-picture ako sa kanya, wala namang ibang Pinoy para pagkaguluhan siya. Unexpected talaga na makita siya dito sa Hong Kong. I think sobrang sulit ng pag-stay natin dito sa Yau Ma Tei. Lalong-lalo na yung pagpunta natin sa Mongkok, sa may Ladies Market.
the next day. Alright guys, so pababa tayo ngayon sa kanilang lobby and ipapakita ko sa inyo kung gaano kalapit yung MTR station dito na Yaumate. Okay? So tara, samahan niyo ako. Alright guys, so palabas na tayo ngayon at pupuntahin natin yung pinakamalapit na MTR station. Ito yung madadaanan natin dito. Hindi ko alam kung anong meron dito. Meron yatang junk shop sa area na ito. Okay guys, so konting-konti na lang. Natatanaw na natin yung MTR station dito sa may Yaumate. Okay, so itong area na to, yan na mismo, kasama yung logo ng MTR station. Dito na tayo bababa para sumakay ng kanilang tren. So ganun lang kalapit talaga yung train station dito. And good thing meron tayong elevator dito, especially kapag meron kayong mga gamit, mga luggage, pwede na lang kayo mag-elevator kaysa mag-escalator or mag-hagdanan. Alright guys, so final hotel room tour na tayo bago tayo lumabas ng ating hotel room. Medyo magulo na lang talaga. And by the way guys, meron pala tayong mini refrigerator dito and electric kettle. And medyo hindi pala mabilis yung internet connection nila dito. Sobrang bagal nung kanilang wifi. Nasa 23rd floor tayo. Hindi tayo sure kung sa ibang room kung mabagal din. Baka nasa location lang ng ating hotel room. Okay? And by the way guys, yung kanilang toilet and bath, sobrang liit lang niya. Especially yung shower room, pero sobrang linis naman. Okay? By the way guys, ang pinabook lang natin ay standard room. And nung nag-check-in tayo, in-upgrade yung room natin, and I think ito na yata yung kanilang deluxe room. And good thing in-upgrade talaga tayo kasi mas spacious yung room na binigay sa atin kaysa din sa standard room. At the same time, sobrang ganda din nung decoration nitong hotel room. Okay? Alright guys, so time check, 12 noon. Pa-check out na tayo. And then later, lilipat na naman tayo sa isa pang budgeted hotel dito sa Hong Kong sa may Causeway Bay, and ang pangalan ng hotel ay Mini Hotel, at gagawa rin tayo ng hotel room tour. Okay? So, wag na natin patagalin pa. See you on my next vlog. Thanks for watching. Bye!